Sa mundo ng mga lalaking ganap na ang gulang, may mga aklat na binabasa natin para magpalipas oras, may mga aklat na binabasa natin para sa kaalaman. Ngunit isa lamang ang akdang ipinapasa-pasa na parang isang Bibliyang laging nasa tabi ng kama. Hindi ito tungkol sa hungkag na aral ng moralidad, hindi ito tuyong mga doktrina. Ito ay The Godfather. Bakit ang isang kwento tungkol sa krimen, mafia, at madugong paghihiganti ay naging gabay ng milyon-milyong lalaki sa buong mundo? Ang sagot ay wala sa putok ng baril ni Tommy, wala sa mga bangkay na nakahandusay sa mga kalye ng New York. Nasa paraan ito ng pagtingin ni Vito Corleone at kalaunan ni Michael Corleone sa mundo. Isang pananaw na hubad sa ilusyon, walang awa ngunit puno ng talino at malasakit. Ang The Godfather ay salamin ng lalaking minimiti ng marami sa atin, kalmado sa gitna ng unos, may otoridad sa harap ng kaaway, at mapag-aruga sa pamilya. Dito natin matatagpuan ang tatlong pangunahing kaisipan, tatlong haligi na nagpatayo sa imperyo ni Don Corleone mula sa abo, at siyang tatlong masakit na aral na humuhubog sa isang binata tungo sa pagiging ganap na lalaki. Maligayang pagdating sa kanal, lugar kung saan inilalantad ang mga katotohanang ayaw ipaalam ng lipunan sa iyo. Ang lie ay hindi na teknolohiya ng hinaharap. Ang marunong gumamit ng lie ay mas mabilis magtrabaho, mas magaan ang buhay, at mas kumikita. Hindi lahat ay kailangang gumamit ng chat para magsulat ng kontrata o bumuo ng estratehiya. Para sa mga estudyanteng kailangang mag-summarize ng dokumento, maliliit na negosyanteng kailangang magsulat ng product description, o sinumang nangangailangan ng ideya araw-araw, sapat na ang shared version. May shared chat package sa halagang 220,000 yani sa sangwenuyen.com. Walang personalization, walang paligoy-ligoy, pero full power, mabilis at matalino. Pumunta ngayon sa sangwenuyen.com para mag-order at makakuha ng hands-on setup support. Isipin natin ang sining ng ugnayan at utang na loob. Balikan ang opening scene ng pelikula, isang klasikong eksena na naging bahagi ng kasaysayan ng sinehan. Sa isang madilim na opisina na may nakasara ang mga kortina, nakaupo si Don Vito Corleone, hinahaplos ang pusa sa kanyang kandungan habang nakikinig sa pagsusumamo ni Bonacera. Si Bonacera ay isang disenteng negosyante na naniniwala sa batas ng Amerika. Ngunit nang brutal na saktan ang kanyang anak na babae, tinalikuran siya ng hustisya. Sa huli, lumapit siya sa Godfather bilang huling pag-asa, at nagkamali siya ng isang nakamamatay na pagkakamali na madalas ginagawa ng mga walang muwang. Sinubukan niyang bilhin ang hustisya gamit ang pera. Magbabayad ako ng kahit anong halagang gusto ninyo, bulong ni Bonacera. Iyan ang pag-iisip ng karaniwang mangangalakal, bayad kapalit ng serbisyo, malamig at tuwiran. Ngunit iba si Don Corleone. Tinanggihan niya ang pera. Bakit tatanggi ang isang mafia boss sa pera? Hindi dahil namimigay siya nito, kundi dahil hinahamak niya ang murang halaga ng pera sa pagbuo ng relasyon. Ang pera ang pinakamurang bagay, ang utang na loob ang tunay na walang halaga. Para kay Don Corleone, ang pera ay kasangkapan lamang, hindi talinang ugnayan. Kapag binayaran mo ang isang tao, tapos na ang relasyon sa sandaling maibigay ang huling bayad. Iyan ay patas ngunit patay. Walang katapatan, walang sakripisyo. Ang unang kaisipan ng Godfather, lumikha ng pagkakabigkis. Tinulungan niya si Bonacera ng walang kapalit na pera, ngunit kumuha siya ng mas mahalaga kaysa ginto, isang pangako. Isang araw, maaaring dumating o maaaring hindi, hihilingin niya ang isang pabor. Iyan ang sining ng pagtatanim ng utang na loob. Hindi niya kailangan ang pera noon. Ang kailangan niya ay isang kaibigan, isang kakamping handang tumindig kapag dumating ang oras ng panganib. Kapag ginawa mong may utang na loob ang isang estranghero, tinatalian mo ang kanyang kaluluwa at ang kapalaran ng iyong pamilya. Ang katapatan ay hindi nabibili ng pera, ito ay pinapalitan ng halaga, proteksyon, at biyaya. Sa isang modernong mundong puno ng praktikal na interes, ang lalaking may tunay na lakas ay marunong magbigay muna ng halaga. Huwag magmadaling humingi ng patas na kapalit. Ang patas na sukatan ay para sa mga estranghero lamang. Sa mga kapatid at katuwang, magtayo ng bangko ng damdamin. Tulungan sila kapag wala na silang mapuntahan. Iabot ang kamay kapag tinalikuran sila ng mundo. Kapag ginawa mo iyon, hindi ka lang magkakaroon ng partner, magkakaroon ka ng taong handang mamatay para sa iyo. Iyan ang soft power, kapangyarihang hindi kayang butasin ng kahit anong bala. Pagdating sa kaaway, panatilihin ang ahas sa loob ng manggas para makontrol ang lason. Kung ang pag-iisip tungkol sa kaibigan ay sining ng init,
ang pag-iisip tungkol sa kaaway sa Godfather ay rurok ng lamig at brutal na lohika. Ilapit mo ang mga kaibigan, ngunit ilapit mo pa lalo ang mga kaaway. Hindi lang ito linya sa pelikula, isa itong taktika sa digmaan, prinsipyo ng kaligtasan sa mundong puno ng patalim sa likod. Ang karaniwang tao ay emosyonal, binablock ang kaaway sa social media, iniiwasan sa mga pagtitipon, sinisiraan sa likod. Ginagawa ito para sa ego at pakiramdam ng seguridad. Ngunit para sa Godfather, ito ay kilos ng mahihina at mangmang. Kapag itinulak mo ang kaaway palayo, itinutulak mo siya sa dilim. Hindi mo na siya nakikita, pero siya ay patuloy kang minamasdan. Wala kang alam sa kanyang galaw habang siya ay naghahasa ng kutsilyo. Ang madugong aral ni Michael Corleone, yakapin ang kaaway. Tingnan kung paano niya hinarap si Barzini. Ito ang pinakamadilim na yugto ng pamilya Corleone. Si Sonny, ang mainit ang ulo ngunit matapang na panganay, ay pinaslang sa toll booth. Hindi pa man natutuyo ang dugo, dinurog na ng sakit ang puso ni Michael. Alam ng lahat kung sino ang nasa likod nito. Kung ordinaryong tao si Michael, agad siyang maghihiganti. Ngunit kung ginawa niya yon, magsisimula siya ng digmaang tiyak na ikatatalo ng mahina ng pamilya. Kaya ginawa niya ang kabaligtaran. Itinago niya ang galit, nagsuot ng maskara ng pagsunod, nakipagkamay at mumiti sa pumatay sa kanyang kapatid. Hindi ito duwag, ito ay sukdulang kontrol sa emosyon, pagsasakripisyo ng ego para sa mas malaking layunin. Huwag i-block ang kaaway, gawing piyesa sa chess. Pinanatili ni Michael na malapit sina Barzini at iba pang boss. Nagpanggap siyang mahina, tila gustong magbenta ng negosyo at umatras. Dahil sa lapit na ito, naging kampante si Barzini. Inakala niyang wala ng pangil ang batang leon. At higit sa lahat, dahil malapit ang kaaway, natuklasan ni Michael ang traitor. Bago mamatay si Vito, sinabi niya kay Michael na ang taong mag-aalok ng peace meeting kay Barzini ay ang taksil. Kung tuluyang pinutol ni Michael ang ugnayan, hindi kailanman lalantad ang traitor. Ngunit dahil nanatili ang komunikasyon, lumabas ang katotohanan, si Tesho. Sa sandaling magsalita si Tesho, alam na ni Michael ang sagot. Ang bitag ay nagsara, ngunit hindi siya ang nahuli. Kung iniwasan niya ang kaaway, mananatiling tapat si Tesho sa kanyang paningin. Ang distansya ay lumilikha ng huwad na seguridad, ang lapit ay nagbibigay ng tunay na impormasyon. Makokontrol mo lamang ang panganib kapag nasa loob ito ng iyong paningin. Sa tunay na buhay, ganito rin. May mga taong sisiraan ka, may inggit at gustong pabagsakin ka. Ang unang reaksyon ay itaboy sila palabas ng buhay mo. Huwag. Panatilihin sila. Hayaan silang makita ang iyong mga kwento. Ngumiti kapag nagkita at makinig sa sinasabi nila. Una, para sa impormasyon, dahil ang impormasyon ang sandata. Ikalawa, para sa paghubog ng persepsyon, ipakita lamang ang gusto mong makita nila, itago ang tunay na lakas, ilantad ang huwad na kahinaan. Ikatlo, para sa pagsasanay ng sarili. Ang pagngiti sa kinamumuhian mo ay pinakamahirap na ehersisyo ng pagpipigil. Ang lalaking hindi makontrol ang emosyon sa harap ng kaaway ay hindi kailanman makokontrol ang kanyang kapalaran. Hindi kinamumuhian ng Godfather ang kaaway, nauunawaan niya sila. Bahagi sila ng laro ng kapangyarihan. Ang puot ay hamog sa mata, ang malamig na pag-unawa ang ilaw na nagpapakita ng bitad. Pagdating sa pamilya, ito ang banal na lugar. Kung ang kaibigan ay kasangkapan at ang kaaway ay sandata, ang pamilya ang mismong layunin ng buhay. Ito ang puso at kaluluwa ng buong akda. Ang lalaking hindi nagbibigay ng oras sa pamilya ay hindi kailanman magiging tunay na lalaki. Hindi ito payo, ito ay definisyon. Malupit si Don Corleone sa labas, ngunit sa bahay siya ay huwarang ama at asawa. Hindi niya dinadala ang negosyo sa hapagkainan. Sumayaw siya sa kasal ng anak at nadurog ang puso sa pagkamatay ng anak. Para sa kanya, walang saysay ang pera at kapangyarihan kung walang pamilyang poprotektahan. Maraming lalaki ngayon ang nagkakamali, iniisip na sapat na ang magdala ng pera. Pinababayaan ang hapunan, nawawala sa paglaki ng mga anak. Ngunit itinuturo ng Godfather, ang pera ay maaaring mawala at bumalik, ang oras sa pamilya ay hindi na. Ang trahedya ni Michael Corleone ang pinakamalinaw na babala. Pumasok siya sa karahasan para iligtas ang pamilya, ngunit sa proseso, nawala ang init nito. Pinatay niya ang mga kaaway, pati ang sariling kapatid. Sa huli, nanalo siya sa lahat, ngunit natalo sa pamilya. Mag-isa siyang nakaupo, malamig at hungkag. Ang aral, balanse.
Lumaban sa labas para sa pamilya, ngunit huwag dalhin ang digmaan sa loob ng tahanan. Mabigat ito, nakakapagod, ngunit iyan ang presyo ng pagiging ganap na lalaki. Isara natin ang aklat ng The Godfather. Ang natitira ay hindi intriga, kundi ang imahe ng isang tunay na lalaki. Tatlong kaisipan, sa kaibigan, pahalagahan ang utang na loob kaysa pera, sa kaaway, panatilihing malapit at kontrolado, sa pamilya, mahalin ng walang kondisyon at ipagtanggol hanggang huli. Ilang kaisipan ang taglay mo? Ang buhay ay digmaang walang putok. Hindi mo kailangang maging mafia boss para matutunan ito. Kapag tumutulong ka muna bago humiling, natututo ka sa Godfather. Kapag ngumiti ka sa kalaban sa halip na siraan siya, natututo ka kay Michael. Kapag umuwi ka para kumain kasama ang pamilya sa halip na walang saysay na inuman, ikaw ay nagiging tunay na lalaki. Huwag ay block ang kaaway. Harapin ang buhay ng may malamig na isip at mainit na puso. Ang lakas ng may sapat na gulang ay ang kakayahang tumingin sa halimaw sa mata. Mamuhay tulad ng Godfather, hindi para maging kriminal, kundi para maging hari ng sarili mong buhay. Kung tumama sa pinakabuod ng iyong pagkalalaki ang episode na ito, i-follow ang channel at iwan ang iyong pananaw sa comments. Magkikita tayo sa mga susunod na episode para talakayin pa ang iba pang nakatagong sulok ng mundo ng mga lalaki.